Hello guys, good day. Ako po si Jepoy. At ito ang aking Bible vlog for the day. Our topic for today is all about the will of God. Kadalasan kasi yung mga nangyayari sa atin, hindi alam ng mga religion to, hindi nila na ituturo to eh. Kasi ang ginagawa ng mga religion talaga, yung ginagawa kayong mangmang. Gusto ng mga religion, manatili kayong walang alam. Yun ang mga motive nila. So, ganito kasi yung diskarte nila eh. Hindi ko naman sinisiraan yung mga religion, di ba? Hindi ko sinisiraan yung mga religion. Nagsasabi lang ako ng totoo. Lagi nilang sinasabi, magsimba kayo linggo-linggo. Para sa kabanalan, para sa pag nahihirapan kayo, nabibigatan kayo, magsimba kayo linggo-linggo, mga ganyan. Pero hindi. Pinagsisimba lang kayo linggo-linggo para makakubra sila linggo-linggo para malaki yung kita nila. Malaki yung kita nila, malaki yung natatanggap na abuloy, ganun lang yun. Di ba? Kasi ang totoo talaga, alam niyo, ito talaga yung totoong tungkol sa buhay talaga. Alam mo ba kumbaga, use your common sense. Bakit kaya inutos ng Diyos na gumawa ka ng mabuti, ibigin mo yung kapwa mo, gumawa ka ng mabuti? Kasi, spiritual yun. Yung paggawa ng mabuti, spiritual yun. Patungo yun sa kabanalan. Ano yung kabanalan? Yung paggawa ng mabuti. Ano yung paggawa ng mabuti? Pag-ibig sa kapwa. Kasi ganito yan. Ang pag-ibig at gawang mabuti at pag-ibig ay ang daan patungo sa kabanalan. Yun yung realidad dun. At saka ang totoo, may sakasin eh. Hindi kasi ito alam talaga ng tao. Hindi talaga alam. Kasi binulag sila sa katotohanan eh. Binulag sila ni Satanas sa katotohanan gamit ang religion, ang government, ang pera. Nabulag ang tao. Dahil ang totoo talaga, ang nagpapahirap sa tao, kasalanan. Ano yung mga kasalanan? Kalibugan, kapalaluan, kalapastanganan, paglayo sa Diyos. Yun yung mga kumbaga pag nagmamalaki ka, nagyayabang ka, yung mga nagpapahirap sa iyo, nagpapabigat ng isip mo. Kumbaga kaya ka nahihirapan, kaya ka nabibigatan. Yan yun yung mga kasalanan. Kasi di ba laging paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa Biblia, matuto kayong magpaababa at mahalin niyo yung kapwa niyo. Kasi nga yun talaga ang daan tungo sa kabanalan at katotohanan. Hindi mga religion, mga walang alam yan. Kasi kaya nahihirapan ng tao, kaya nabibigatan ng tao, kaya nahihirapan kung bakit tinatawag ng science stress. Kaya nakakaranas sila ng ganun dahil sa mga demonyo. At dahil nakikinig sila sa kamalian at sa kasalanan. Kasi kasalanan talaga nagpapahirap sa tao. Yun talaga realidad dito. Kasi isipin nyo ng maigi. Diba? Common sense. Bakit kaya inutos ng Diyos na gumawa ka ng mabuti, ibigin mo yung kapwa mo at magbababa pa? Kasi nga, yun yung daan sa kabanalan. At yun yung daan para maginhawahan ka. Oo, hindi yung kabanalan, hindi yung gagawa mo ng mali yung kapwa mo. Kasi ganito yan eh. Kaya minsan yung mga tao nabibigatan, kumbaga nahihirapan yung parang stress na tinatawag nila sa science, ng stress, ganun yung parang mabigat sa ulo na ganun, basta hindi maintindihan. Kasi ang totoo talaga, yung ganito, yung pagkakasala mo sa kapwa mo eh, diba? Magiginawaan ka lang at gagaang ang pakiramdam mo, gagaang yung pakiramdam mo at magiginawaan ka lang pag pinatawad ka ng kapwa mo. Kaya nga sinasabi ng Diyos eh. Kasi common sense, gagamitin natin yung common sense natin. Kaya nga sinasabi ng Diyos, pag hindi ka marunong magpatawad, hindi kita patatawarin. Kasi nga, yung isang kasalanan, pag hindi mo hiningi ng tawad, yung halimbawa may kasalanan sa kapwa mo, hindi mo siya hiningi ng tawad, ang bigat sa ulo yan, hindi mawawala yan. Yan yung ginagamit ni Satanas para pahirapan ka. Yan yung nasa utak mo. Yan yung butas ng pagkatao mo. Yan yung nagpapahirap sa'yo. Diba? Yan yun. Siyempre, may pride ka, mayabang ka, may pride ka, mapagmataas ka eh.
Hindi ka hihingi ng tawad. Ngayon, dahil hindi ka humihingi ng tawad sa ginawan mo ng kasalanan, ngayon naghihirapan ka, nagdurusa ka. Akala kasi ng mga tao, lahat ng ginagawa ng tao, akala lusot sila, akala absuelto sila, akala wala silang parusa. Meron yan. Nakapokus kasi yung utak ng tao sa parusa ng government, ng Supreme Court, yan yung mga kaso-kaso, yan yung mga, diyan nakatotok yung isip ng tao. Hindi nila alam yung parusa ng Diyos. Ano yung parusa ng Diyos? Mabibigatan ka, mahihirapan ka sa buhay mo. Di ba? Kumbaga yung normal na pag-iisip mo, hindi ka na makapag-isip, hindi ka na makatulog. Yan yung parusa ng Diyos sa'yo. Kasi di ba, sabi ng Diyos, literal, sabi ng Diyos, pag hindi ka marunong magpatawad, hindi kita patatawarin. Pag hindi ka humingi ng tawad, hindi rin kita patatawarin. Yun. Ngayon, yung hindi ka pinatawad ng Diyos, di ba hindi ka pinapatawad ng Diyos eh? Kasi ang tutok natin yung parusa ng Diyos. Ang tutok natin yung parusa. Yung kaso-kaso, yung kriminal, yung kulong, yan yung alam natin parusa eh. Hindi natin alam yung parusa ng Diyos ang mas matindi. Laya ka, pero ang bigat ng ulo mo. Diba? Ang bigat, kasi hanggat hindi mo na hinihingi ng tawad, yung pagkakasala mo sa kapwa mo, hindi ka magiginawahan, hindi ka magagang ng loob, hindi gagang ang buhay mo. So, sabi ko sa inyo, kaya yung mga mapapride na tao, gumagawa ng masama sa kapwa nila, mataas yung tingin sa sarili nila, hirap na hirap sa buhay yan. Although marami silang pera, although mayaman sila, pero deep inside, sa isip at sa puso, at sa physical, hirap na hirap yan. Sabi ko sa inyo, nagpapakita lang sila na malakas sila, na buo sila, na wala silang problema, pero hindi. Deep inside, araw-araw struggle yan. Minsan nga hirap ka nang matulog eh. Diba? Diba? Totoo naman yung sinasabi ng Diyos eh. Yung bumabuti pa yung mahirap, mahimbing ang tulog. Pero yung mapepera, hindi na nakakatulog na maayos yan. Kasi kaya irritable lagi yan. Kasi sa dami ng ginawa na kasalanan, hindi na nakakatulog na maayos. Yan yung parusa ng Diyos sa kanila. Kasi ang alam nila eh. Kasi pag ang pinaniniwalaan nila, pag may pera ka, makapangyarihan ka, may impluwensya ka. Oo. Yun ang realidad nila. Hindi nila alam yung deep inside. Nahihirapan sila. Bakit? Hindi na makatulog. Kaya nga konting ingay lang, gising eh. Iritang-irita na, galit na galit na. Kasi ang dami ng ginawang kasalanan. Pag marami kang ginawang kasalanan sa kapwa mo, mas mahal, hindi ka na nakakatulog. Wala na, hindi na ka na, irritable ka lagi. Tapos nahihirapan ka lagi, mabigat lagi yung ulo mo. May parang parang hindi mo maintindihan na bigat na Parang hindi yan parusa ng Diyos. Yan yung impluwensya ni Satanas. Ganyan siya magpahirap. Kaya katulad nung ginawa niya kay Saldi ko. Kasi alam ko maglaro si Satanas eh. Alam ko diskarte ni Satanas. Una-muna, diba, pinaranas kay Saldi ko. Magkaroon ng pera. Halimbawa, 1 milyon lang kinuha niya. Puta, pinaramdam ni Satanas yan. Nilubayan ni Satanas. Pag nilubayan kasi ni Satanas, gagaang yung pakiramdam. Ganito pala. Siyempre, hindi mo nakikita sa Satanas eh. Spiritual eh. Hindi mo nakikita. Nga, ang nakikita mo yung pera, akala mo tuloy, yung pera yung dahilan, kaya gumagaang yung pakiramdam mo, kaya gumagaang yung buhay mo. Di ba? Akala mo yung mga material na bagay, nabibili mo yung gusto mo, yung nabibili mo yung mga kotse, nakakabili ka ng bahay, ng lupa, nakakabili ka ng mga material na bagay. Akala mo, yun yung nagpapagaan sa loob mo, na makamtan mo ang lahat ng bagay, pero hindi. Yun lang ang pinaparamdam sa iyo ni Satanas. Di ba? Yun lang ang pinapaisip sa iyo ni Satanas. Akala mo naman, yun yung dahilan. Yung kayamanan, yung mga material na bagay na nabibili mo, yung kotse, yung pera, yung kayamanan, akala mo yun yung dahilan. Yun yung pinapaisip niya sa'yo. Yun ang akala mo. Pero hindi.
Alam mo ang nagpapagaang sa buhay? Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano yun? Ang pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, gawang mabuti. Yun. Literal. Alam mo yung nagpapahirap sa tao, nagpapabigat sa tao, si Satanas. Ano yun? Pagkahumaling sa pera, huwad na pananampalataya. Yun, huwad na pananampalataya. Tapos, mga material na bagay, pagkabulag sa katotohanan, pagmamataas, pagmamalaki, pagyayabang, pang-api ng kapwa. Yan yun eh. Yan nagpapahirap eh. Kaya yung mga taong ganyan, hindi na nakakatulog yan. Hindi na nakakatulog ng mahimbing yan. Laging mababaw ang tulog yan. Kasi kasi gumagawa ng masama sa kapwa eh. Lalo na yung may napakalaking kasalanan na ginawa. Hindi na yun natatahimik. Oo. Hindi na yun natatahimik, wala na yung kapayapaan sa sarili niya. Kasi marami na siyang ginawa na kala niya Diyos ang gumagawa nun. Hindi. Si Satanas lahat yun. Kasi pag gumawa ka ng kasalanan, hawak ka niya. Ano ba yung mga kasalanan na yun? Pagkahumaling sa pera. Di ba? Pagmamataas, pagmamalaki, pagyayabang. Di ba? Pang-api ng kapwa. Di ba? Pagpatay, pagnanakaw, pagsaksi sa hindi katotohanan. Yan yun eh. Kaya nga sinabi ng Diyos yan eh. Yan ang nagpapahirap sa tao. Akala kasi iniisip kasi ng tao, especially mga bugok, mga walang utak. Iniisip kasi ng tao, pag may pera ka, makapangyarihan ka. Pag may pera ka, may impluwensya ka, magagawa mong lahat. Tapos, pag may sinasalandalan ka, makapangyarihan ka, may impluwensya ka, ganun. Katulad yung mga iglesia ni Cristo, ganyan yung mga yan. Tingnan mo yung mga karamihan sa mga yan, hindi na nakakatulog ng mahimbing, wala na kapayapaan sa sarili yan. Although takot sa kanila, takot sa ganito. Takot sa kanila lahat ng tao kasi untouchable sila eh. Pero deep inside sa individual, hindi na yan nakakatulog ng maayos. Hindi na yan nakakapamuhay ng maayos. Kasi wala silang ginawa kundi tulog sa inyong kapwa, apihin yung kapwa, sitahin yung kapwa. Wala eh, nagmamataas sila eh. Eh, sinabi ng Diyos, napakalinaw, magpakababa ka, at ibigin mo yung kapwa mo. Kaya yung mga yan, hindi na tatatahimik yan. Laging mabigat yung ulo niyan, laging mabigat yung pakiramdam yan, hindi na nakakatulog ng mahimbing. Laging mababaw ang tulog niyan. Oo, ganun talaga. Kaya konting kaluskus lang, gising na gising yan. Iritang-irita yan. Kasi wala na eh. Yun, kasi ako, alam mo ako, sabi ko to sa Diyos sama kay Papa eh, tsaka kay Kuya Jesus. Sabi ko, hindi ko pagpapalit yung isang gabing mahimbing na tulog sa 1,000,000. Hindi ko ipagpapalit ang isang mahimbing na tulog sa 1,000,000,000. Diba? Putang na, sa'yo na pera nyo. Putang na, makatulog lang ako ng mahimbing ng isang gabi. Okay na ako. Kahit wala akong 1,000,000, wala akong 1,000,000,000, wala akong 1,000,000,000, okay na ako. Basta makatulog lang ako ng mahimbing. Di ba? Ganun na kasimple. Kaysa naman nasa iyo nga lahat. May mansyon ka, may kayamanan ka, may pera ka, lahat ng bagay nasa iyo. Pero hindi ka naman makatulog. Kasi alam niyo, ito ay totoo kasi di alam ng tao to. Hindi rin to alam ng mga religion. Hindi, wala silang alam. Ang nagpapahirap sa tao, yung masamang gawa. Yun. Although walang maliit, walang malaki. Lahat yan. Halimbawa, nagsisinungaling ka. Ay, maliit na kasinungalingan lang to. Baliwala to. Araw-araw mo namang ginagawa. Naiipon yun. Kaya ngayon, habang naiipon yung kasinungalingan sa isip mo, kaya ngayon, ganyan talaga naggaling. Kasinungalingan sa isip mo, yun ang magpapahirap sa'yo. Kasi yung tao is created for the truth. Because human is created for love and the truth. Yun. Kaya, kapag kabaliktaran ng ginagawa mo, yun ang magpapahirap sa'yo. Yun yung katotohanan dito. Akala nila, pera, trabaho, ganun. Magkala nila ganun eh. Pero hindi. Hindi yun ang katotohanan. Yan lang ang pagmulag ni Satanas.
Pambulag yan ni Satanas, pera, kasikatan, kayamanan, impluwensya, kapangyarihan. Yan yung mga pambulag ni Satanas yan. Pag nahumaling ka dyan, talo ka. Diba? Makapangyarihan ka nga, may impluwensya ka nga, mayaman ka nga, untouchable ka nga, ikaw kinakatatakutan ka nga. Pero hindi ka naman makatulog sa gabi. Pero wala ka nang nararamdamang kapayapaan sa sarili mo bawat araw. Hindi na, no? Yung tinatawag nilang stress, walang ganun, walang stress, walang ganyan. Yan yung mga kabulukan ng tao. Yung kabulukan ng tao, na ipapasa yan, kabulukan ng tao. Kaya nga yung iba, yung nabubulok ng bata. Kasi yung bata, walang tama at mali dyan, walang masama at mabuti dyan. Ang alam ng bata, kaligayahan. Kaya nga yung pag nakakita yung matandang bulok, yung bulok na matanda, siyempre, katulad kamag-anak na mismo, mga lolo't lola, ganyang ginagawa. Hinihiram yung apo. Pero kasi nagiginawaan sila sa bata eh. Alam nila to. Alam nila to. Nagiginawaan sila sa bata eh. Ngayon, hihiramin yung bata ngayon. Yung apo, alagaan daw kunyari eh. Ganun. Muta ngayon. Diba? Ngayon, tuta, nagiginawa. Ay, ang sarap ng pakiramdam nila. Nagiginawaan sila eh. Ngayon, nabulok na yung bata. Pag wala bulok na yung bata, hindi na yan hihiramin ng lolo't lola. Hindi na yung mga bulok na tao, yung mga tanga, yung mga walang konsensya, hindi na yan hihiramin yung bata. Kasi wala na silang nararamdamang kaginawaan eh. Yun yung kabanalan ng bata. Hindi talagang alam ng Diyos Ama yan eh. Kasi kaya nauubos yan eh, nawawala yan eh. Pag napuno na yung bata ng kabulukan ng ibang tao, mawawala na lahat yan. Kaya ang mangyayari sa bata, alam niyo ang mangyayari sa bata, madali ng impluwensya ng kasamaan yan. Madali ng impluwensya ng kasamaan, madali ng kumapit ko ano. Kasi, kaya sumasama yung tao. Dahil binubulok. Kaya sumasama. Kasi, isipin nyo maigi. Hindi genetics to isipin nyo maigi. Kabulukan ng pagkatao ng mga tao, kabulukan ng pamilya to. Grabe, common sense eh. Diba? Saan nanggagaling yung masamang ugali ng tao? Saan nanggagaling yung masamang ugali ng tao? Galing sa pagkabata yan, malinis yan, walang alam sa masama at mabuti yan. Bakit paglaki, sumasama? Yun, yung pambubulok ng lolo't lola, kasi magulang talagang inaalagaan yan eh, pero binubulok niya ng lolo't lola. Tangina. So, alam ko yan, subo ko yan, alam ko yan. Kasi hihiramin niya na, ganito nangyayari, hihiramin niya ng lolo't lola pag nakakaramdam pa sila ng ginahawa, pag nakakaramdam pa sila ng kaluwagan. Kasi ang gagawin yan, bubulukin yan, giginawaan sila eh, bubulukin yan. Pag nabulok na, wala na yun, dahil nararamdamang ginawa eh. Ngayon, gagamitin nila yung pera. Ito, gamitin mo to, ito. Di ba, para matanga yung tao. Ganun ang ginagawa ni Satanas sa tao eh. Pinagmumukhang pera para matanga eh. Ganun din ang ginagawa ng mga tangang tao. Di ba, binulok ko yung bata. Ba't parang may bago na sa anak ko? Ba't parang iba na yung anak ko? Sabi ganun. Di ba, wala ni kabalalan eh. Kaya ngayon, bulok na yung bata. Kaya ngayon, pag nakakala tayong magulang, ngayon, bibigyan ng pera. Ito, pandagdag mo sa panggastos mo. Ito para sa apo ko, bili mo ng gamit. Di ba yung ginagamit yung pera eh? Kasi wala na nabulok na yung bata eh. Wala na, hindi nahihiramin yan. Kasi pag yung bata, wala nang kabanalan, wala na silang ginahawang nararamdaman sa bata. Ay, nako, sabi ko sa'yo, naranasan ko naging bata rin ako. Kaya nga tuwan-tuwa ako kay Ma, laking pasalamat ko kay May. Kasi nang bata ako, ganyan ginagawa sa akin eh. Di ba? Ano nangyari sa akin ng bata ako? Nagtataka ako, ba't nang bibigatan ako? Di ba bata ka? Wala ka naman dapat nararamdamang lungkot. Sama ng loob, mga ganun, mga mabibigat. Wala ka naman dapat nararamdaman na ganun. Pero nagtataka ako habang tumatagal, ba't ganito nararamdaman ko? Nagtataka ako eh. Sabi ko, ba't nalulungkot ako? Anong dahilan? Yung pala binubulok ka na ng matatanda.
binubulok ka na. Yun na, pag-aralan ko, nakaregister yan lahat sa utak ko, yung ginagawa ng tao. Nakaregister lahat yan. Kasi alam ng Diyos Ama talaga yung, hilig ko talaga, magsiyasat, mag-observe, mag-aral. Yun talagang, hilig ko eh. Kasi hilig ko talaga magturo. Oh, ganito kasi yan. Sabi ko, putang ina. Ngayon, yung napagtanto ko. Ngayon, naprotektahan ko yung sarili ko. Ngayon, tingnan mo na, ang talas ng isip ko, di ba? Sa kalooban ng Diyos Ama at sa paintulot ng Kuya Jesus. Kasi ganyan yan eh. Ganyan yan sa bata. Yung mga lolo't lola, ganito yan. Yung mga bulok na lolo't lola, mga tanga, mga lolo't lola, mga kundrang konsensya, mga kampon di satanas. Mga ganito yan. Pag na may nararamdaman pa silang kaginhawaan sa bata, hiramin yan. 1 linggo, 1 buwan, hiramin yan. Hanggat meron silang nararamdamang ginhawa sa bata, hihiramin yan. Pero pag nawalan wala na silang maramdaman ginhawa sa bata, hindi na yan hihiramin. Wala na eh. Sabi, ay matandaan na to, ay na to, hindi na to, ay ganyan ang akala nila. Wala namang alam yung mga yan eh. Wala namang alam yan sa kabanalan ng bata eh. Ay nako, siguro tangina. Aral na ako. Yung may anak ng barkada ko. Putang ina, sabi ko. Tangina ako, wag kayong maniwala. Maniwala man kayo sa hindi. Ako ang lumikha dyan. Kasi gusto kong pag-aralan yung mga ginagawa ng tao eh. Nilikha ko yan. Puta, kilala ako yan. Kahit, ramdam na ramdam ako lagi yan. Ako ang lumikha dyan. Sa sinapupunan pa lang yan. Hinulma ko na yan. Ay, wag kayo maniwala. Wala akong pakialam. Yan ang pangalan ng tropa ko si Saddam. Yung anak niya, yung panganay. Ako ang lumikha dyan. Ako ang humulma sa sinapupunan ng nanay niya dyan. Kaya kilala ko yung pungpin ang kinasabi ko sa'yo. Kaya isang sabi ko lang dyan eh. Oy, sinabi ko sa'yo, huwag kang makikinig sa naririnig mo sa utak mo. Hindi hindi sumusunod ka agad. O sabi ko, pag may nararamdaman ka, sabihin mo sa akin ha. Sinasabi ka agad. Pag sinabi ko, layuan mong tao na to, nilalayuan niya. Bata pa lang yan, wala pang isip yan. Pero isang salita ko lang, sumusunod yan. Kilala niya ako eh. Embryo pa lang siya, kabisado niya na yung presensya ko. Hanggang ngayon, kabisado niya yung presensya ko. Embryo pa lang yan. Kilala na ako niyan. Ngayon ako, kahit huwag kayong maniwala, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kaya ganun yung mabalik tayo, kaya ganun yung bulukan system. Yung bulukan system. Pag nabulok yung bata, pag tumanda yan, makakaramdam na yun ng bigat ng ulo, ng bigat ng pagkatao, ng bigat ng kalooban. Yan na mararamdaman yan. Wala nang proteksyon. Wala nang kabanalan. Yung kabanalan, yun yung ginahawang nararamdaman ng bulok na tao. Kasi hindi na nagiginawa yung bulok na tao eh. Kasi yung bulok na yun. Kaya ngayon, hihiramin yung bata. Lalo na yung mga lolo't lolang bulok. Mga walang mga tanga, walang konsensya. Puta, binubulok yung bata. Mga iglesia ni Cristo ganyan eh. Kaya hindi ito yung pinaka-isang reason na pinaka-totoo. Kaya hindi nila pinapalabas yung mga anak nila para sila mambulok. Ano ba? Para hindi alam ng mga anak nila, binubulok sila ng mga magulang nila. Kaya ngayon binubulok yung mga anak. Binubulok yan. Kaya ngayon sunod na sunod naman yung anak. Binubulok yan, tingnan mo. Kaya kinukulong yan, binubulok yan eh. Ay nako, alam ko sistema rito. Ang inalikato ni Ama eh. Diba? Kaya nga ganito yung sistema eh. Bulukan ng bansa. Bulukan ng bansa, ganito makinig kaya, bulukan ng bansa to. Ngayon, ang nagtutulungan lang dito, 2 bansa lang. Nagtutulungan dito para hindi ma-impluwensyahan ng bulok. 2 bansa lang. US and Pilipinas. Pag tulog ang US, yung Pilipinas, gising. Ngayon, yung impluensya ng China, hindi nakakatawid eastward. Hindi nakakatawid eastward. Kasi inaharangan ng Pilipinas, kaya nga gising tayo eh. Kaya hindi yan pawis. Alam niyo kung bakit hindi yan pawis? Alyansa nila yung alyansa nila yung Europa eh. Kaya kasi pag ginawa nila yun, yung impluensya nila,
Yung impluensya na pa-westward, tatamaan yung ano, kasi bilog to, di ba? Tatamaan yung Europe. Ngayon, hindi makakatulog yung Europe. Hindi makakatulog yung buong Europe. Kasi magugulo ng ano, magugulo ng China. Kaya ngayon, yung impluensya ng China, pa-westward, ay pa-eastward, yun, ay nahaharangan natin. Di ba? Pag umaga, tayo ang humaharang sa impluensya ng China, kaya nakakatulog ang US. Pag tayo naman yung tulog, yung US naman ang humaharang sa impluensya ng Europe para mahimbing ang tulog ng Pilipinas. Ganun yun. Pag umaga rito, inaharangan natin yung China. Pag umaga naman sa Europe at sa US, inaharangan naman ng US yung Europe. Kaya ngayon, nakakatulog tayo ng mahimbing. Pag tayo naman gising, inaharangan natin yung impluensya ng China, sila naman yung tulog. Kaya sila ay nako, trinabaho ko yan. Maniwala kayo sa hindi, trinabaho ko yung US. Alam nyo, alipin ng ano yan, alipin ng British yan, alipin ng mga British yan, ng mga taga-Europa. Diba? Walang alam yung mga yan, mga alipin yan. Ang alam lang niya magtroso, alam lang niya agrikultura. Wala yung alam. Sino nagturo dyan? Diba? Utang ina eh. Yun. Sistemang bulungan rito, putang ina, sabi ko, tinuturuan ko yung mga tropa ko eh. Tinuturuan ko yan yung mga tinuturuan ko. Sabi ko, itong bulok to. Pag gano'n sabi, paano mo na lang, anong bulok mo eh? Sabi, tingin, pakiramdaman mo. Muta bumigat yung ulo, sabi ko sa'yo bulok eh. Muta nagpapanggap pa na walang alam eh. Takin na, huwag tayong maglulukan rito, pinaprangka ko talaga eh. Ano nararamdaman mo? Mapapasinungalingan mo ba yung nararamdaman mo? Puta, oo nga ano. Puta yan. Ano pa po eh? Tama, itong taong to, pakiramdaman mo, bulok yan. Pag tangan, sumakit yung ulo, bulok nga. Sabi ko, lumayo kayo dyan. Mga bulok yan. Sabi ko gano'n. Ay nako, sabi ko sa'yo. Kaya yung mga member na Iglesia ni Cristo, especially yung mga mayayabang, mga bulok na yan. O, ganyan ginagawa niya eh. Hiram ng apo. Ay, nagiginawa na ako sa apo. Ay, ganun. Tapos pag wala na silang nararamdaman na ginahawa, ay, bibigyan ng pera, bibigyan ng ganito, bibigyan ng ganito. Ay, naku, iba, paano pa, gano'n. Kaya ganun yan eh. Kasi yung mga lolo't lola, yung iba yung bulok na tao yung mga lolo't lola, hiram ng apo yan. Pag may kaginhawaan pa silang nararamdaman sa apo, hiram yan. 1 linggo, 1 buwan. Pero pag wala na silang nararamdamang ginhawa, hindi nahihiramin yan. Kasi alam mo, matanda na. Hindi nila alam, yun ang alam nila. Hindi nila alam na uubos yan. Nako, Ama ko ang lumikha ng tao. Alam ko, Diyos Ama ko ang lumikha ng lahat. Alam ko yan. Ay, nako, sabi ko sa'yo, si Aba pa. Tinuturuan pa ako niyan kung anong dapat kong gawin, kung anong dapat kong isipin, kung anong dapat kong ano. Pag naibalik na yung kapangyarihan ko, kabuuan ng kapangyarihan ko, nako. Kaya pag ganito eh, yung kalahati na ibalik na eh. Ganito subukan natin. Pag sinabi kong magdusa kayo, magdurusa kayo. Di ba? Hirap na hirap yan. Hirap na hirap yan. Yung pinakamabigat na pagdurusa. O, di ba? Ang bigat na bigat yan. Ang bigat sa ulo, ang bigat sa katawan, ang bigat lahat yan, bigat na bigat yan. O, di ba? Yan ako. Yan ang patunay na Diyos ako. Na kapatid ako ni Kristo, na anak ako ng Diyos Ama. O, pag binalik ko yan sa normal, o, di ba? Pabalik kayo sa normal. Wala hindi na nakakaranas ng ginahawa yan eh. Kahit paano malaki kasalanan sa akin. Hindi na nakakaranas ng ginawa yan. Malaking kasalanan sa akin. Alam mo kasalanan sa akin? Di ba? Yan kami ni Balong. Huwag na lang yan. Hindi ko na, kahit humingi ng tawad sa akin yan, hindi ko patatawarin yan. Tangina. Alam mo, magagalit ako sa mga kaibigan ko. Ulul. Sa'yo lang ako magagalit. Ay, nako. Ako, may karapatan ako magalit dahil nasa posisyon ako. Diba? Alam niya ng Diyos Ama, alam niya ni Kuya Jesus. Si Kuya Jesus na, galit na galit eh. Si Ama nga, galit din eh. Oh. Ay, wala, hindi na magiginawa niyan. Diba?
Pag sinabi ko mawala yung tulog niyan kagabi, mawawala yung tulog niyan kagabi, oh. Oh, di ba? Anong gagawin nyo? Gagayahin yung ginawa ng mga Hudyo? Gagamit kayo ng tao, katulad ni Judas, para patayin ako? Ay, sumukan nyo lang. Wala na, puta. Kaya pag sinabi kong mabigatan, mabibigatan yan. Ay, naku, thank you, have a good day, and God bless. Ingat kayo lagi. Salamat.